Ombudsman Remulla ay pinabulaanan ang pokus na kasuhan ang mga mambabata sa mayorya ng Senado. Ang tanod bayan mga kabombo ay kinigit na ebidensya ang pinagbabasehan ng kanilang paghahain ng kaso. May balita si Bombo Grant Hilario. Maring pinabulaanan ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na pokus kasuhan ang mga mamabatas kabagi sa mayorya ng Senado. Binigyan din ng naturang opisyal na atensyon ang investigasyon at pagsasampa ng kaso ay hindi pili lamang sa mga miyembro ng Senate Majority. Git niya, marami silang inihandang kaso maliban sa mga senador kundi maging pati laban sa mga alkalde na dawit sa isyu ng korupsyon. Hinggil naman sa paratang ni Senador Rodante Marcoleta na may ibang intensyon umano ang mga reklamo laban sa kanya ay itinanggi rin ni Ombudsman Boying Remulla. Ani kasi ng tanod bayan ng mga ebidensya kanilang nakalap ay hindi mga imbento sapagkat galing rin daw sa mga payag ng senador. Habang sa paghahain ng kaso kontra kina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva ay pinabulaanan na may kinalaman sa usaping politikal. Kahapon kasi ay inanunsyo ni Ombudsman Boying Remulla na kanilang kakasuhan ang dalawang mambabatas. Magsasampaan niya sila ng kasong plunder sa Sandigan Bayan laban kay Senador Estrada sa darating na Huwebes. Well, ang pinakamalapit na, hinog na, at pipirmahan ko yung information against Senator Jinggoy Estrada. Information to be filed with Sandigan Bayan in the soonest possible time. Hopefully Thursday. We will file it first thing in the morning by Thursday. Plunder and other related offenses. Flood control. Yes, we were, kaya na medyo natagalan ng konti. Nung binasa namin yung DOJ resolution, meron kami nakitang kailangan ng corrections. Kaya ayaw namin mag-file ng information na hindi pulido. Pinulido lang namin, kaya inabot pa ng mahigit sa linggo na pinag-aaralan at inaayos yung mga dapat ayusin para mas malinaw yung kasong ilalahad natin sa Sandigan Bayan. Sunod naman balak makasuhan ay si Senador Joel Villanueva sa pagkakasangkot nito sa isyu ng korupsyon sa flood control. Kaugnay sa manumalyang mga proyekto, kinwestiyon naman ng ilang civic society groups ang pagkakatalaga ng ilang senador, partikular sa komite ng Blue Ribbon. Ang naturang komite kasi ang siyang naglunsad rin ng investigasyon laban sa korupsyon sa mga proyektong flood control. Git ni Jose Goycia ng Filipinos Do Not Yield Movement at iba pang grupo na ang mga kagarapan sa Senado'y nagpapakita ng intensyon, political survival kaysa paglilingkod. Kung saan, pinagdudahan ang pagkakatalaga kay Senador Marcoleta bilang Vice Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, gayon may kinakarap itong mga reklamo tulad ng kasong plunder. Ang komite raw ay simbolo ng pananagutan, subalit anila ay papaano itong magiging epektibo laban sa korupsyon kung maging mga miyembro ay nasasangkot sa mga aligasyon o kontrobersiya. Hinukoy rin nila ang mistulang pagbibigay proteksyon ng ilang mamabatas kay Senador Bato de la Rosa, mas inuna umano ang kaalyado sa politika kaysa integridad ng institusyon. Kung kaya ay panawagan nila ang paninindigan sa pananagutan at pagmamalasakit sa bansa kaysa usaping pampolitikal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.